Malamig na humahampas ang hangin sa Maynila sa ikalawang araw ang bagong taon. Ang maliliit na patak ang ambon ay dumadampi sa salamin ang aming sasakyan. Ang SUV na minamaneho ang asawa kong si Marco ay tila malamig at kulay abo. Isang kamay ni Marco ang nasa manibela, habang ang isa naman ay paminsan-minsang hinihilot ang kanyang batok, at kitang-kita sa kanyang mukha ang tensyon. Isabel, mahinang sabi ni Marco habang sumusulyap sa rearview mirror. Pagdating natin sa bahay mamaya, kung may masabi man sila, pagpasensyahan mo na lang muna. Ha? Ako, na nasa likurang upuan at abala sa pag-haplos sa makintap na itim na balahibo ni Bagwis, ay napatingin at walang ganang sumagot, basta't hindi nila tatapakan ang pasensya ko, alam ko kung paano kumilos. Napabuntong hininga si Marco at inangat ang kaliwang kamay para hilutin muli ang kanyang batok. Pinapaalalahanan lang kita, bilang respeto na rin sa akin. Kaya nga ako sumama sa biyaheng ito ay dahil sa respeto ko sa'yo. Diretsahan kong sagot, habang dahan-dahang ipinapasok ang kamay sa likod ng upuan para haplusin ang makapal na balahibo ni Bagwis na masunuring nakahiga sa likuran. Sumulyap si Marco sa rearview mirror at umiling, sinabihan ko na ang staff na iwan na muna si Bagwis sa center ngayong bagong taon. Pinilit mo pa kasing isama. Siguradong magagalit na naman si inay kapag nakita siya. Pamilya ko siya. Mariin kong sabi habang tinititigan si Marco sa pamamagitan ng salamin. Nakagatlabi si Marco at hindi na umimik. Mula sa highway, lumiko ang sasakyan sa isang maliit at pamilyar na eskinita sa isang subdivision sa Quezon City, at huminto sa harap ng isang bahay na may malawak na bakuran at pulang baldosa. Ang matandang puno ng mangga sa gilid ng bakuran ay halos wala ng dahon, ang nasanga nito'y tila nanginginig sa malamig na hangin. Kababalang namin ng sasakyan dala ang basket ng prutas nang marinig namin ang mabilis na ngayabak mula sa loop. Si Bea, ang hipak ko, ang naktulak ng malakas sa pinto para lumabas. Ang matatalim niyang mga mata ay sinuri ako mula ulo hanggang paa, bago tumigil at dumilat nang makita si Bagwis na paikaikang sumusunod sa akin. Diyos ko naman, isang malakas na sampal sa hita ang ginawa ni Bea. Ang matinis niyang boses ay sumira sa katahimikan ng umaga ng bagong taon. Ate Isabel, anong klaseng hayop ang dinala mo rito? Huminga ako ng malalim, pilit na iwinaksi ang lamig na tumatagos sa aking lik, at sinubukang ngumiti ng pilit. Happy New Year, Ate Bea. Ito si Bagwis, isang rescue dog mula sa center. Mabait siya at marunong makinig. Huwag kang matakot. Takot? Sino namang matatakot sa pilay na aso mo? Inirapan ako ni Bea. Mula sa loop, si Inay Carmen ay lumabas na naglalakat ng paang-paang. Ang masaya niyang mukha ay biglang umasim. Ang dalawang guhit sa kanyang noo ay naksalubong nang makita ang aso sa likuran ko. Hindi na niya inalam kung sino ang tama o mali, at agad na ibinuhos ang galit sa sarili niyang anak. Marco, wala ka bang bibig para hayaan ang asawa mong magdalang ang itim na aso rito sa bahay sa araw ngayong taon? Nagmamadaling inilapak ni Marco ang basket ng prutas sa sahig. Namumutla ang mukha, at dali-daling iwinasiwas ang kamay. Naku, inay, hindi po sa ganoon. Naawa lang po si Isabel sa aso, nasugatan po kasi at walang mag-aalaga sa center ngayong holiday kaya. Wala akong pakialam. Dumurangang mapulang laway si Inay Carmen sa damuhan, pinuputol ang sinasabi ni Marco. Hindi ako tumatanggap ngang malas na itim na hayop sa bahay ko. Kung gusto ninyong magkawaan dun kayo sa labas, tama si Bea. Malaki ang inaasahang swerteeng, Kuya Paolo ninyo ngayong taon. Bawal na tumapak yang aso na yan kahit isang hakbang sa loop ng bahay. Itali mo yan sa puno ng mangga ngayon din. Humarang ako sa harap ni Bagwis. Tiningala si Inay Carmen at tinitigan siya ng diretso sa mata. Napakalamig po sa labas, Inay. Umaabot yata sa 18 degrees Celsius, at mahangin pa. Hindi pa po magaling ang sugat ni Bagwis sa paa. Paano po siya itatali sa labas? Kung ayaw niyo po, pwede naman siyang manatili sa isang sulok sa kusina. Tinitiyak ko pong hindi siya tatahol o manggugulo. Sinabi ng hindi. Nanlisik ang mata ni Inay Carmen, at itinuro ang gate. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Itali mo siya sa labas, o lumayas kayo sa bahay na ito kasama siya. Bunso ka lang na manugang pero kung makasagot ka sa biyenan at hipak mo, akala mo kung sino ka. Isabel, pakiusap, mahal. Hinawakan ni Marco ang braso ko at marahang hinila pa atras. Ang boses niya ay puno ng pagsusumamo at kawalan ng pag-asa. Pakinggan mo na si Inay. May bubong naman doon sa labas, hindi gaanong mahangin. Sandali lang naman si Bagwis doon. Pagkatapos kumain, alis din tayo agad. Tama na, wag mo nang sagutin si Inay. Pagtingin ko sa duwag at sunod-sunurang mukha ng aking asawa, at pagkatapos ay sa mapanuyang ngiti ni Bea na nakahalukip-kip habang nanonood, parang may bumara sa lalamunan ko na parang mga bubok.
Yumuko ako at tiningnan si Bagwis. Tila naramdaman niya ang matinding tensyon, at marahang idinikit ang tuyo niyang nguso sa binti ko na parang nagpapagaan ng loop. Ang nga mata niya ay nakatingin sa akin, puno ng pag-unawa at awa. Nangalit ang aking mangipin. Hindi ko na sinagot ang biyenan at hipak ko. Dire-diretso akong naglakad pabalik sa kotse. Binuksan ang trunk at kinuha ang maliit na kumot at isang portable heated mat na maingat kong dinala. Pumili akong sulok na hindi gaanong mahangin sa ilalim ng media agwa. Maingat kong inilatak ang mat at tinupi ang kumot para gawing unan. Bagwis, behave ka lang ha. Dito ka lang at hintayin mo ako. Pagkatapos kumain, babalik tayo agad. Yumuko ako at hinalikan siya sa noo. Hinaplos ang malamig niyang balahibo, at bumulong ng sapat lang para marinig naming dalawa. Masunuring humiga si Bagwis at bumaluktot sa mainit na kumot. Ang buntot niya ay bahagyang kumakawag sa sahig. Nang tumayo ako at humakbang papasok sa bahay, sinalubong ako ngang masangsang na amoy ngang insenso. Ngunit kahit ang sagradong amoy na iyon ay hindi kayang paktakpan ang mabahong amoy ng pakiling, pagkukunwari, at makitit na pag-isip na bumabalot sa buong kabahayan. Pinisil ko ang aking makamaw sa loop ng bulsa ng aking jacket. Alam kong ang salusalo ngayon ay magiging isang maulang hapunan. Pagpasok sa pinto, naiwan sa labas ang lamig ng paligid, at pinalitan ito ng nakakasakal na hangin na puno ng amoy ng alak at usok ng insenso. Ang hapagkainan para sa bagong taon ay nakahanda na sa gitna ng sala. Ang biyenan kong lalaki, si Mang Delphine, ay nakaupo sa kabisera. Nasa 60s na siya, may guhit ng hirap sa muha, at ang mga matay may autoridad na mahirap lapitan. Katatapos lang niyang uminom ng isang basong lambanog at tumango-tango habang nakikinis sa pagyayabang ng kanyang panganay na anak. Si Kuya Paolo, ang bayaw ko, ay nakasuot ng mamahaling polo shirt na lukot-lukot sa kwelyo. Nakabukas ang dibdib para ipakita ang gintong kwintas na sinlaking tanikalangang aso. Habang ngumungi ang lumpiang Shanghai, iwinawasiwas niya ang kanyang mga chopsticks. Itay, inay, wag kayong mag-alala. Ngayong taon, malaki ang tama ni Paulo. Nanalo ako ng 3 malalaking construction projects sa may Antipolo. Sa katapusan ng taon, kikita ako ng hindi bababa sa 10 milyon. Sa susunod na taon, bibili ako ang bagong Mercedes-Benz para ipasyal kayo sa buong Pilipinas, para manganga ang lahat. Naku, ang yabang mo talaga. Akala mo naman napakadaling kitain ng milyon-milyon. Sabi ni Bea na katabi niya, pilit na pinatining ang boses para sumang-ayon sa asawa. Habang nagsasalita, tumingin siya sa aming mag-asawa. Pero sa bagay, ang asawa ko, nagtatrabaho sa labas. Bawat sentimong kinikita niya, sa akin niya, ibinibigay. Hindi tulad ng iba diyan, arkitek daw, ilang 10,000 ang sahot kada buwan, pero ang kuripot, yung kotse ilang taon na, hindi man lang mapalitan. Si Marco, naabala sa pagkuha ngare-kare, ay natigilan ng marinig ang parinig ng hipak. Yumuko siya at mabilis na inilagay ang pagkain sa kanyang plato. Pilit kong tinakpan ang usapan. Kami kasing mag-asawa. Inay, empleyado lang. Kailangan mag-ipon para sa oras ng pangangailangan. Mag-ipon? Ngumisi si Bea at malakas na ibinagsak ang kanyang chopstick sa mesa. Ate Isabel, sinasabi mong nag-iipon para sa oras ng pangangailangan, o nag-iipon ka para kuhanin ang pera ni Marco at ibigay sa pamilya mo? Narinig ko sa mga tsismis na yung kapatid mong lalaki, kakabili lang ng condo unit sa may Eastwood. Kakagraduate lang nun. Paano siya makakabili ng bahay na milyon-milyon kung walang tumutulong sa kanya? Biglang tumahimik ang lahat. Tumigil si Mang Delphine sa pagkain. Nanlisik ang mamata ni Inay Carmen sa akin, na parabang nahuli niya ang isang magnanakaw. Si Marco ay nautal. Ate, sino namang nagsabi sa'yo niyan? Yung kapatid ni Isabel, umutang yon sa bangko. Inilagay ko ang kamay ko sa balikat ni Marco para patigilin siya. Dahan-dahan kong kinuha ang tissue at pinunasan ang gilid ng aking bibig, saka tumingin ng diretso sa mga mata ni Bea. Hindi nagmamadali, hindi malakas ang boses, bawat salita ko ay malinaw at matatak. Ate Bea, una sa lahat, ang kapatid ko ay bumiling ng bahay gamit ang sarili niyang ipon at housing loan, may mga dokumento siya para patunayan yon. Pangalawa, yung sahot ni Marco, dumidiretso sa joint account namin na nakapangalan sa kanya. Yung savings account, pwede mong sabihan si Marco na buksan ang mobile banking app niya ngayon din para makita mo. Namutla si Bea pero pilit pa ring nagsalita. Malay ko ba kung saan mo tinatago? Pangatlo, putol ko sa kanya. Ang boses ko'y kasing talim ng kutsilyo. Ang sahot ko bilang manager sa Animal Rescue Center ay hindi bababa sa 60,000 pesos kada buwan. Independent kami sa pinansyal, walang umaasa kaninuman.
Mula nang maging manugang ako rito, hindi ako humingi ng kahit isang sentimo sa mabiyenan ko o sa inyo, kaya wag mong gamitin ang pag-iisip mo na kailangan kong manghutot sa pamilya ng asawa ko. Ang masismis ay para lang sa mataong walang magawa. Tayong makakamag-anak, dapat may ebidensya bago magsalita. Bawat salita ko ay bumaksak sa hapagkainan na parang bato. Napipi si Bea, ang mukha niya na mula hanggang sa tainga. Ibubuka na sana niya ang bibig para sumagot pero walang mahanap na katwiran, kaya siniko na lang niya si Paolo para humingi ng tulong. Umubo si Paolo at tumingin sa ibang direksyon. Nang makitang napahiya ang paborito niyang manugang, malakas na pumalakpak si Inay Carmen sa mesa. Tama na yan, ikalawang araw bagong taon, mag-aaway pa kayo, na parang nasa palengke. Si Bea, bilang ate mo, nagtanong lang dahil nagtataka. Kung hindi mo masagot ng maayos, di sana tumahimik ka na lang. Bakit kailangan mo pang maging parang asong galit at pagsabihan ang ate mo? Ngumiti ako ng mapait. Inay, malinaw na malinaw po ang paliwanag ko. Sige na, tama na, sabi ni Inay Carmen at tumingin kay Bea ng may pagmamahal. Tumayo siya at naglakad papunta sa isang antigong aparador na gawa sa nara. Narinig ang kalansing ng masusi. Pagbalik niya, dala na niya ang isang pulang kahon na gawa sa plus. Tumahimik ang lahat, at ang mga mata ni Bea ay nakningning na parang nakakita ng ginto. Matanda na si Mama, wala nang silbi sa akin ang pagtatago nito, nakangiting sabi ni Mama Corazon. Kinuha niya ang gintong kwintas, sinadyayang isway ito sa harap ko, bago ibinaling kay Teresa. Ang gintong kwintas na ito ay nakakahalaga ng ₱250,000. Ipinamana ito ng biyenan ko sa akin, at ngayon, opisyal ko na itong ipinapasa sayo, Teresa. Ikaw ang panganay na manugang ng pamilyang ito. Ikaw ang magdadala ang pangalan at mag-asikaso ang mga mahahalagang okasyon. Sayo ko ito ibibigay dahil ikaw, ang may pinakamalaking karapatan. Matapos magsalita, mismong si Mama Corazon ang nagsuot ng mabigat na gintong kwintas sa matabang lik ni Teresa. Nangginig sa tuwa si Teresa. Mabilis na tumayo. Hawak-hawak ang kwintas. At halos mapunit ang bibig sa lapad enehenehiti. Naku, maraming salamat po, Mama. Napakabuti niyo po. Pangako, iingatan ko ito. Gagawin ko po ang tungkulin ko bilang panganay na manugang at hindi ko kayo bibiguin. Habang nagsasalita, pasimpleng sumulyap ng patagilit sa akin si Teresa. Ang kanyang nga mata ay nagumapaw sa kayabangan at pagiging mapagmataas. Sinadya pa niyang himasin ang palawit ng kwintas para inisin ako. Tumawa ng malakas si Tomas at nagsalin ulit ng alak. Iyan ang tamang desisyon. Ma, ang maginto at kayamanan, dapat iniwan sa manugang na nakapagbigay ng anak na lalaki para magpatuloy ang apelyido, yung marunong magdalang ang pamilya. Nanatili akong nakaupo, ang paningin ko ay nakapako sa malamig na platong may tirang litson. Nakaramdam ako ang pagduwal, ang kabalbalan at kaplastikan ang dramang ito ay nakakasulasok. Wala akong pakialam sa kahit anong ginto o yaman ng pamilyang ito, dahil mula pa noong unang araw na tumapak ako sa bahay na ito, alam kong itinuturing lang nila akong tagalabas. Ang nakakadiri ay ang paggamit nila ng material na bagay para ipamuha kung sino ang nakatataas, at ang paggamit ng para itulak ang kanilang makalumang paniniwala na mas mahalaga ang lalaki kaysa babae. Nang makita ko si Kevin na tahimik pa ring isinusubo ang kanin, hindi man lang makatingin sa akin, nakaramdam ako ngawa sa kanya. Busog na po ako, Papa, Mama. Mauna na po kayong kumain, malumanay kong inilapak ang kubyertos at hinila ang upuan para tumayo. Aba, Celeste, nakarami ka na ba? O baka nainggit ka lang dito sa kwintas ko kaya nawalan ka na nga na? Nanunuyang asar ni Teresa. Tiningnan ko siya. Ang gilit ng labi ko ay umangat sa isang malamig na ngiti. Itago mong may giyan. Ate, ang mamamahaling bagay kasi, madalas nakakaroon ang sariling paa at bigla na lang tumatakbo palayo. Ituloy niyo lang po ang pakain. Maxi-chair lang ako sandali. Tumalikot ako. Isinasantabi ang mga bulungan at pag-irap ni na Mama Corazon at nang hipak ko. Ang tunog ng takong ng sapatos ko ay mariing tumatama sa mga tiles. Dire-diretso at walang pag-alinlangan. Kailangan kong mahilamos. Kailangan ko ngang malamig na tubig para mahugasan ang nakakasakal na kaplastikan ng pamilyang ito bago pa dumating ang mas malaking unos. At hindi ko inasahan. Ang biro kong ang ginto ay madalas makaroon ng sariling paa ay makakatoto makalipas lamang ang 5 minuto. Ang malamig na tubig mula sa gripo ang lababo ay dumaloy sa aking mga daliri. Nakatulong ito para mahimasmasan ako. Tinitigan ko ang sarili ko sa luma at may mansang salamin ng banyo at sinabi sa sarili, kayanin mo pa ng 1.5 oras. Pagkatapos kumain, magdadahilan akong may emergency rescue operation para lang makaalis na dito.
Ang lahat sa bahay na ito, mula sa mga titingang biyanan ko hanggang sa ngitingang hipak ko, ay unti-unting sumasakal sa akin. Inabot ko ang paper towel para punasan ang aking mukha. Akmang itutulak ko na ang pinto ng isang matinis at nakakabinging tili ang bumasag sa maingay na sala. Magnanakaw. Diyos ko, Mama, nawawala ang ginto. Ang boses ni Teresa ay putol-putol at halos mapatit ang litit. Salubong ang kilay kong naglakat ng mabilis palabas. Magulo ang sala. Nakatayo si Teresa. Namumutla ang muha habang hawak ang kanyang lik na ngayon ay wala ng kwintas, at nakaturo sa isang maliit na side table malapit sa pasilyo. Ilang minuto lang ang nakalipas nang mag-inarte siyang tinatanggal ang kwintas dahil daw ang bigat sa lik at mahirap kumain, kaya ipinatong niya ito sa ibabaw ng kahon. Ang pulang velvet na kahon ay nandun pa rin, ngunit nakabukas ito at walang laman ang loop. Natarantang nabitawan ni Mama Corazon ang kanyang kubiertos, muntik pang madapa sa sariling saya nang tumakbo papalapit. Nasaan ang ginto? Diyan mo lang itinabi yan kanina. Wala namang labas-pasok na ibang tao sa bahay na to, paanong mawawala? Hinampas ni Papa Danilo ang mesa at sumiga. Hanapin ninyong mabuti sa ilalim ngang maupuan baka nahulog lang. Bilis. Yumuko si Kuya Tomas. Tiniknan ang ilalim ng side table. Hinalungkat ang maunan ng sofa, at biglang tumayo. Ang nga mata niya ay namumula, tiningnan ang buong paligid hanggang sa huminto at tumitik sa akin na kasalukuyang nakatayo sa may pasilyo. Anong hahanapin natin? Walang nahulog kahit saan. Umugong ang boses ni Tomas, idinuro ang malaki niyang daliri diretso sa mukha ko. Kanina pa tayo sama-samang nakaupo sa mesa, walang ni isang tumayo. Ang kaisa-isang umalis ay si Celeste para mag-CR. Dumaan siya mismong sa gilid ng mesang ito. Saan pupunta yung ginto kundi may kumuha nun habang naglalakat. Ang tahasang paratang niya ay parang kumukulong tubig na isinaboy sa mukha ko. Biglang tumahimik ang buong sala. Ang lahat ng mga mata mula sa pagtataka, pagdududa, hanggang sa pagiging mapanghusga ay nakatutok lahat sa akin. Kuya Tomas, ayusin mo yang bibig mo. Padabok na itinulak ni Kevin ang kahoy niyang upuan na lumihang matinis na tunok sa sahig. Namumula ang asawa ko, pinagpapawisan ang no. Mayos na nagpunta sa banyo ang asawa ko. Wala kang pruweba. Paano mo siyang pinagbibintangang magnanakaw? Pruweba. Umiyak ng malakas si Teresa, tumakbo at yumakap sa braso ni Mama Corazon, gumagawa ang eksena. Mama, tiknan niyo, mataas ang bakot natin. Wala namang bisitang dumating. Buong pamilya nakaupo, tapos noong dumaan siya, biglang nawala ang ginto. Sabi ko na nga ba sa inyo nainggit siya dahil ibinigay niyo sa akin, ang panganay na manugang, ang kwintas. Kanina lang, sinusumpa pa niya na ang ginto ay may sariling pa at tumatakbo palayo. Diyos ko, Celeste, umiyak pang dagdag ni Teresa. Kung galit ka sa akin, sabihin mo, bakit kailangan mong gawin ang ganitong karuming pagnanakaw? Nang marinig ng biyenan kong umiyak ang paborito niyang manugang, agad siyang lumingon sa akin, ang nga mata niya ay nagpupuyos sa galit. Celeste, ikaw ang kumuha. No, masyado kang sakim. Ibalik mo ngayon din sa ate mo yung ginto. Palalampasin ko ito. Gusto mo bang pahiran ng tay ang mukha ng pamilyang ito ngayong Pasko? Nakatayo ako ng tuwid, ang dalawang kamay ko ay nakabagsak sa aking tagiliran, nakakuyom ng mahigpit hanggang sa bumaon ang makuko ko sa sarili kong laman dahil sa sakit. Ang put ay sumiklap sa loob ko, sinusunog ang aking dibdib. Ngunit pinilit kong huwag mawalan ng kontrol. Mariin kong sabi, hindi man lang kumukurap habang tinitignan si Mama Corazon tapos sina Tomas at Teresa. Inulit ko. Hindi ko hinawakan ang kahon na yan. Huwag kayong gumamit ng mahakahakang walang basehan para idawit ako. Kung talagang nawawala yan, pabor akong tumawag ng pulis ngayon din para imbestigahan ang buong bahay. Pulis? Ngumisi si Tomas. Mabilis na lumapit sa akin. Sabay turo sa aking itim na leather bag na nakasabit sa sabitan malapit sa pinto. Gusto mong palakihin ang gulo para paktawanan tayo ngam gakapit bahay dahil may manugang tayong magnanakaw? Huwag ka nang makaila. Nakasabit lang yang bag mo sa daanan. Kung matapang ka, buksan mo yang bag mo, hubarin mo yang jacket mo para makapkapan kita. Kung wala akong makita, sasampalin ko ang sarili ko at hihingi ako ng tawad sayo. Pero kapah nakita ko dito ang ginto namin, nakatago sa katawan mo. Madiin ang bawat salita ni Tomas, inilapit niya ang mukha niya sa akin. Amoy na amoy ko ang nakakasulasok na amoy ng alak. Luluhod ka sa sahig, yuyuko ka ng 3 beses sa harap ni Teresa para huminging tawad. At lalayas ka sa pamamahay na ito ngayon din, basurang babae. Sumusobra ka na. Umunggal si Kevin nagapoy ang mga mata. Akmang susugot siya para itulak si Tomas palayo sa akin. Subalit bago pa man niya mahawakan ang kanyang kuya,
Pumasok mula sa labas ang dalawang matipunong tiyuhin ng asawa ko, sina Tito Boy at Tito Jun, na kalilipat lang mula sa kabilang bahay para makipagpasko. Nang makitang may nakakatulakan at marinig ang iyak ni Mama Corazon na ninakaw niya ang ginto natin, hindi na nagtanong ang dalawang tito. Agad silang sumugot at marahas na pinilipit ang makabilang braso ni Kevin patalikot. Nabaliw ka na ba, Kevin? Kinakampihan mo yang asawa mo, asik ni Tito Boy. Idiniin ng malakas ang balikat ni Kevin kaya napayuko ito sa mesa. Hayaan mong ayusin ng kuya mo to, hindi nag-aalaga ngang magnanakaw ang pamilyang ito. Bitawan niyo ako, hindi magnanakaw si Cheles. Nasira ulo na kayong lahat. Desperadong nagpupumiglas si Kevin. Lumabas ang naugat sa kanyang lik. Ngunit hindi kaya ngang lakas ngang isang arkitekto ang dalawang matipunong lalaking sanay sa pisikal na trabaho. Puno ngang luha ang mamata ni Kevin habang nakatingin sa akin. Punong-puno ngang kawalang lakas at sakit. Ang eksena sa harap ko ay sobrang baluktot at nakakasuka. Si Papa Danilo, nakaupo lang habang naninigarilyo, tahimik na sumasang-ayon. Si Mama Corazon at Teresa, nag-iinarta at umiyak ng peke. Ang dalawang tito, idinidiin sa mesa ang asawa ko. At si Thomas, na may nakakalokong ngiti sa labi, ay iniunat ang kanyang mabalahibong kamay patungo sa aking bag. Inilagay nila ako sa sulok. Mag-isa at walang kakampi sa gitna ng 7 taong tinatawag ang sarili nilang pamilya. Gusto nilang hubaran akong dignidad, tapakan ako sa putik para lang iligtas ang kanilang bulok na reputasyon at walang hanggang kasakiman. Umatras ako ang isang hakbang. Iniwasan ang maduming kamay ni Thomas. Walang luha, walang panginginig, walang kahit anong karakdagang pagpapaliwanag. Ang ilalim ng mamata ko ngayon ay kasing lamig at tigas ng yelo. Itinaas ko ang aking ulo. Tinitikan ko ng diretso ang makanalilisik na mata ni Thomas. Siha, husto ninyong maklaro ng malakihan. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang presyong babayaran ninyo kapag itinulak ninyo sa pader ang isang taong wala nang dapat ikatakot. Akmang dadambahin ni Thomas ang bag ko, ilang sentimetro na lang ang layo ng kamay niya. Bigla akong umatras, idinukot ko ang kamay ko sa bulsa ng aking jacket, at inilabas ang isang maliit at kumikinang na metal na pito. Ito ay isang ultrasonic whistle na ginagamit sa training. Lagi ko itong dala simula pa nang maging ka-9 trainer ako sa kampo. Itinapat ko ang pito sa labi ko, huminga ng malalim, at hinipan ito ng buong lakas. Walang matinis na tunok na maririnig ng tengang tao, isang hanging matalim lamang ang pumunit sa paligid. Ngunit para sa pandinig ng isang police dog o ka-9, iyon ay isang emergency command sa pinakamataas na antas. Wala pang 3 segundo, isang malakas na kalabog ang yumanik mula sa front door. Ang screen door ay malakas na nabunggo kaya tumalsik itong bumukas at tumama sa dingding. Mula sa malamig na garahe, isang higanteng aninong itim ang mabilis na pumasok na parang kidlat, si Onyx. Isang Belgian Malinois ka-9 mix na may bigat na halos 40 kilo. Ang kanyang itim na balahibo ay nakatayo, nakalabas ang mapangil, at umungol ng nakakatakot. Nawala na ang maamong mga mata kanina, pinalitan ito ngang matang may ugat ng dugo, isang halimaw na handang protektahan ang kanyang amo, kahit pa ika-ika ang kaliwang binti niya sa likod, ang bilis at lakas ang pagtalon niya ay hindi nabawasan. Ah, asong ulol. Napasigaw si Thomas sa gulat, napaatras, nadapa sa paang mesa, at tumihaya sa sahig. Bago pa siya makabangon, dumamba na si Onyx. Ibinagsak ng aso ang dalawang malalaking paa sa dibdib ni Thomas. Idiniin ang lalaking 5 talampakan at 7 pulgada pababa sa sahig. Ang itim na nguso, na may mapuputing ngipin na kasing talim ng labaha, ay nakatutok mismong sa lik ni Thomas, ilang pulgada na lang ang layo. Isang malalim, mababa, at nakakapanindik balahibong ungol ang lumalabas mula sa lalamunan ni Onyx. Tumutulo ang lawi nito sa lukot na mamahaling polo ni Thomas. Malinaw ang babala. Isang maling galaw, 1 milimetro lang na gumalaw si Thomas, babaon ang nangiping iyon sa lik niya. Sumabog sa gulat ang buong sala. Diyos ko po, tulungan niyo ang anak ko. Papatayin siyang asong yan. Tili ni Mama Corazon, nadulas at napaupo sa sahig, inihahampas ang makamay sa sahig para mag-eskandalo. Namutla si Papa Danilo, umatras papunta sa dingding. Tumili si Teresa na parang kinakatay na baboy. Nagtago sa likod ng sofa habang nakahawak sa ulo. Sina Tito Boy at Tito Jun, na kanina'y buong tapang na nakadagan kay Kevin, ay namumutla rin ngayon sa takot. Nang makita ang higanteng itim na asong nakapatong kay Thomas, kusang lumuwag ang hawak nila at napaatras ng ilang hakbang. Nakawala si Kevin, mabilis na tumayo. Humihingal siya, nakatingin ng may gulat kay Onyx at pagkatapos ay sa akin. Ngunit hindi siya umimik o pumigil sa akin. Paalisin mo yang ulol na asong yan.
Nakadapa si Thomas sa sahig, hindi makagalaw kahit isang daliri. Ang kaninang mapulang mukha niya ay namumutla ngayon, tumatagaktak ang malamig na pawis sa niya, at nanginginig ang boses. Papa, Mama, tulungan niyo ko. Kalmado kong kinuha ang bag ko sa sabitan, isinabit sa balikat ko, at dahan-dahang naglakad palapit kay Thomas. Nakatingin pababa sa bayaw kong nanginginig sa takot, idiniin ko ang bawat salita, ang boses ko'y kasing lamig ng yelo. Kuya Thomas, ano nga ulit ang tinawag mo sa kanya kanina? Asong ulol, malas, hayop? Bahagya akong yumuko, itinuro ang kaliwang paa ni Onyx na nakadiin sa dibdib ni Thomas. Patuloy akong nagsalita ng malakas para marinig ng lahat sa bahay. Last year, nung may gumuhong building sa Valenzuela, ang itim na nagusong yan ang humukay sa mga bato at semento hanggang sa magaskas ang sariling binti. Nasugatan siya at natusok na mga kalawangin na bakal para lang hilahin palabas sa bingit ng kamatayan ang isang 6 na taong gulang na bata. Siya ay isang ka-9 operatif. Nagbuwis siyang dugo para magligtas ang buhay. Hindi siya isang basura na marunong lang bumuka, ang bibig para manira ang sariling pamilya tulad mo. Lumunok si Thomas, na lalaki ang gumagamata sa mga panggil ni Onyx na nakadikit sa leeg niya. Hindi siya nanggahas na sumagot. Puro anggil na langgat pagdaing ang lumalabas sa lalamunan niya. Stay. Isang maikling utos mula sa akin. Agad na tumigil sa pag-ungol si Onyx, ngunit ang dalawang paa sa unahan ay nakadiin pa rin kay Thomas. Hindi inaalis ang tingin sa target. Lumingon ako sa side table. Kinuha ko ang walang laman na pulang velvet na kahon. Ang amoy ngang kandila sa bahay ngayon ay hindi na kayang takpan ang amoy ngang malamig na pawis at takot ng nga taong nagbintang sa akin. Inilapit ko ang kahon sa nguso ni Onyx. Sabi niyo magnanakaw ako. Tama ba? Gusto ninyong gamitin ang batas ng gubat para gipitin ako? Pues, gagamitin ko ang pamamaraan ko para ibulgar kung sino talaga ang magnanakaw. Siningkitan kong mata si Mama Corazon na nakaupo sa sahig at tahimik na ngayon, bago ko ibinaling ang tingin kay Teresa na nanginginig sa likod ng sofa. Ang pang-amoy ng isang ka-9 rescue dog ay 10,000 beses na mas matalas kaysa sa tao. Ang gintong kwintas na iyon ay nakatago sa kahon na ito ang ilang dekada. Taglay nito ang partikular na amoy ng tela, amoy ng kahon, at ang amoy ng pawis ng huling taong humawak nito. Tinitigan ko sa mga mata si Onyx, itinaas ang kahon sa tapat ng ilong niya. Sniff. Humigop ng malalim si Onyx mula sa walang lamang kahon, lumakiliit ang butas ng ilong niya para kabisaduhin ang amoy. Dilaan niya ang gilid ng kanyang bibig at bahagyang iwinagayway ang buntot, susunod. Umatras ako ang isang hakbang. Iginala ang kamay ko sa buong sala, at malakas na sumigaw. Search. Agad na inalis ni Onyx ang mapaan niya mula sa dibdib ni Thomas. Para bang isang taong nalunot na nakaahon, huminga ng malalim si Thomas at gumapang palayo papunta sa sulok ng dingding. Hawak ang dibdib habang umuubo. Nagsimulang magtrabaho si Onyx. Ibang-iba sa mabangis na anyo niya kanina, ngayon siya ay isang profesional na search and rescue machine. Inamoy niya ang gilid ng mesa, inikot ang hapagkainan, dumaan siya sa bintingin 2 tito kaya napatalon sila at nagsiksikan sa takot. Dumaan siya kay Kevin, bahagyang inamoy ang manggas nito, at umalis. Lumapit din siya sa itim na bag ko na nakasabit sa balikat ko, sumimsim ng kaunti, at mabilis na nagiba niya direksyon. Sa wakas, naglakad siya patungo sa sofa. Nakita ni Teresa na papalapit ang malaking itim na aso, lalo siyang napanik. Namutla siya, iwinagayway ang nga kamay ng mabilis. Layo, lumayo ka sa akin. Mama, paalisin niyo yan. Hindi pinansin ni Onyx ang matinis na tili ni Teresa. Idinikit niya ang kanyang ilong sa tiles ng sahig, sinusuri ang bawat milimetro, at umikot sa lugar kung saan nakatayo si Teresa. Sniff, huminto siya, ang target ay wala sa katawan ni Teresa, kundi na sa isang armchair na katabi ng sofa. Dun, nakapatong ang isang mamahaling pulang crocodile leather bag na pagmamay-ari ni Teresa. Nakabukas ng bahagya ang bibig ng bag dahil sa magnetic lock nito. Ipinasok ni Onyx ang nguso niya sa pulang leather, humigop ng mahabang amoy, at biglang nagwagayway ngang mabilis ang kanyang buntot. Umupo siya sa sahig, tumingala sa akin, at tumahol ngang isang matalim at malinaw na woof. Iyon ang ka-9 signal na nahanap na ang target. Bumaksak ang nakakabinging katahimikan sa buong sala. Walang ni isang ingay kundi ang mabilis na pahinga ni Teresa. Nanlalaki ang nga mata niya. Nakatitik sa asong nakabantay ngayon sa harap mismo ang kanyang pulang bag. Ngumiti ako, isang ngiting hindi umaabot sa aking nga mata. Dahan-dahan akong naglakad palapit kay Teresa, tinapik ng nga daliri ko ang mamahaling leather bag. Ate Teresa,
Malumanay ang boses ko ngunit kasing talim na kutsilyo. Nagbigay ng signal ang aso ko. Ang bagay na may amoy ngang pulang kahon ay nasalop ngang bag mo. Ikaw ba ang magbubukas para makita ngang lahat? O gusto mo bang ako na ang tumulong para ilabas ang bagay na bigla na lang tinubuan ng paapapunta sa bag mo? Anong pinagsasasabi mo? Bigla na lang tahol ng tahol yang aso mo sa bag ko tapos ibibintang mo sa akin. Utal-utal si Teresa. Nanginginig ngunit pilit pareng nagmamatigas. Akmang dadambahin niya ang bag sa armchair para bawiin. Ngunit mas mabilis ako. Hinawakan ko ang strap ng pulang bag. Itinatiwarik ito, at malakas na iniyugyog. Ang malaman ng bag ay naglaglagan sa sahig. Mamahaling lipstick, compact powder, smartphone, susi ng sasakyan, at sa huli. Isang mabigat at kumikinang na ginto ang nahulog na lumihang ang malakas na kalabok. Ang matalim na tunog metal na tumama sa sahig ay pumukpok sa pandinig ng lahat ng naroroon sa sala. Ang heirloom na kalahating milyong pisong gintong kwintas ay buong yabang na nakahiga sa gitna nga nakalat na makeup, kumikinang ng may bahit ng kasalanan at kadumihan. Muling bumalot ang nakakamatay na katahimikan, mas malamig at mas mabigat pa sa klima sa labas. Namutla sina Thomas at Teresa na parang mga patay. Ang dalawang tito, sina Tito Boy at Tito Jun, na kanina'y matatapang, ngayon ay nakatayo na lang at nakanganga. Nanlaki ang mga mata ni Kevin, na ngayon ay namumula na sa galit, huminga siya ng malalim, mabilis na tumaas baba ang kanyang dibdib. Tila nakakaranas siya ng matinding pagkabigla. Hindi niya matanggap ang labis na kaduwagan at kabalbalan ng sarili niyang kuya at hipak. Wow! Ngumisi ako. Ginamit ko ang dulo ang sapatos ko para ihiwalay ang gintong kwintas mula sa mga nakalat na gamit. Totoo nga, may pa ang ginto sa bahay nato. Hindi lang siya marunong tumakbo mula sa table. Marunong pa siyang pumasok ng direkta sa kailaliman ng bag ng panganay na manugang. Ang galing, no? Nanginginig si Teresa hanggang sa nagumpugan na ang mga ngipin niya. Umatras siya ang ilang hakbang. Ikinumpas ang makamay ng walang direksyon, at nautal na bumigkas ng nasalitang walang kwenta. Hindi, sniff hindi ako. Wala akong kinuha, baka nung tinanggal ko, madulas sa ibabaw ng tabel tapos nahulog sa bag ko. Oh, nakabukas yung bag ko, baka hinipan ng hangin. Ate Teresa, tingin mo ba sa mga tao dito? 3 taong gulang, napahalahak akong malakas na may halong panunuya. Ang side table ay 2 metro ang layo sa armchair kung saan mo inilagay ang bag mo. Tinubuan ba ang pakpak itong kalahating milyong pisong ginto at nakpalipat-lipat sa hangin para maklanding sa bag mo? O sasabihin mong sira ang graffiti sa bahay na to? Nakatago pa rin si Thomas sa sulok, mabilis na kinukuskos ang nakamay niyang pinagpapawisan ng malami. Lumunok siya, pilit na gumuhit na isang panggit na ngiti. Palihim na tinitingnan ang nga panggil ni Onyx at umimik. Baka nakalimutan lang ni Teresa. Minsan nakakalimutan ng gababay kung saan nila nailalagay yung gamit. Akala niya naitago niya sa kahon yun pala sa bag niya naipasok. Nahanap naman na, nasa loop pa rin ng bahay ang ginto kaya hindi na kailangang mag-iskandalo pa. Celeste. Saka palang natauhan si Mama Corazon mula sa pagkabigla. Ang mapanghusgang mukha niya kanina ay biglang lumuwag at napalitan ng pilit na ngiti. Nakmadali siyang lumuhot para pulutin ang gintong kwintas. Hinipan ng ilang beses, at ipinasok sa pulang kahon. Hay naku, ginawa lang nating bundok ang isang butil ng buhangin. Akala ko ba may nakapasok na magnanakaw, yun pala nakalimutan lang ng ate mo kung saan niya nalagay. Pamilya tayo dito, iisang dugo, konting hindi pagkakaintindihan lang yan. Sige na, kalimutan na natin. Bumalik na kayo sa pwesto niyo. Magpapainit ako ngang sabaw sa kusina para makakain na tayo. Mabilis na tumihim si Papa Danilo at sumang-ayon. Tama ang mama niyo. Celeste, paalisin mo na yang aso mo. Pasko ngayon, kapag narinig ng kapitbahay yan, pagtatawanan nila tayo. Tapos na ang gulo. Tapos na, kapag sinabi niyong tapos na, ganun, ang boses ko ay kasing laming ng yelo, pumuputol sa mapakunwaring pag-ayos nila. Umatras akong isang hakbang at tumayo sa tabi ni Kevin. Pinasadahan kong tingin ang bawat mukhang pilit pinagtatakpan ang malupit na katotohanan ito. 5 minuto ang nakalipas. Buong tapang na naninigaw si Kuya Thomas na gusto niya akong kapkapan. Kayo, Mama, nakisali kayo sa pagmumura sa akin na kesyo pinapahiran kong taya ang pangalan ng pamilya. Hinayaan niyo ang 2 tito na idagan ang asawa ko sa mesa. Inalisan niyo siyang karapatang protektahan ang asawa niya. Kung hindi nahanap ni Onyx ang ginto sa bag ni Ate Teresa, sigurado ngayon nakaluhot na ako sa sahig at humihingi ng tawad sa matotoong magnanakaw na to. Tama. Ano ba? Anong gusto mong gamanjari?
Andito na nga yung ginto. Itinago ko na. Nanlaki ang gumagamata ni Mama Corazon. Dinuro ako. Hindi ako basta-basta kumakahol. Gagamitin ko ang batas. Malamig kong kinuha ang aking smartphone sa bulsang jacket. Mabilis at mariin kong pinindot ang 3 numero bago ko inon ang loudspeaker. Celeste, anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Kevin. Sira ulo ka ba? Tili ni Thomas, akmang susugod para agawin ang telepono ko. Ngunit agad na naglabas ng panggil si Onyx at umunggol ng malakas. Tumayo sa 2 hind legs ang aso upang harangan ang daan ni Thomas, kaya't napasigaw ito sa takot at napaatras hanggang sa mapaupo ulit. Ang malamig na tunog ng tut-tut ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Ilang segundo lang, isang matipuno at seryosong boses ng lalaki ang sumagot. Philippine National Police, 911, anong emergency po? Parang nahigop ang dugo sa mukha ni na Thomas at Teresa. Napanganga si Papa Danilo, nabitawan ang sigarilyong may sindi sa sahig. Magandang umaga po, matigas at malinaw kong sagot. Gusto ko pong mag-report ng emergency tungkol sa isang kaso ng estafa, pagnanakaw, grave slander, paninira ng puri, at illegal detention, pagbabanta na halugugin ang gamit ko ng walang warrant. Ang address po ay, binikkas ko ng malinaw ang numero ng bahay at street name ng compound na may punong mangga. Ang lahat po ang suspect at ebidensya ay nandito sa lugar. Kailangan ko po ng police assistance ngayon din. Nakinig ang kabilang linya. Noted po ma'am, please secure the area. Parating na ang patrol car in 10 minutes. Ibinaba ng dispatcha ang linya. 10 minutong paghihintay. Ito na ang pinaka-nakakasakal na 10 minuto sa buong kasaysayan ng pamilyang ito. Dumausdo si Teresa mula sa upuan papunta sa sahig, tinakpan ang muha at umiyak ng malakas. Paikot-ikot si Thomas na parang dagang na trap, bumubulong at nakmumura pero hindi makalakpas sa linyang binabantayan ni Onyx. Pinalo ni Mama Corazon ang kanyang dibdib at dinuro-duro si Kevin. Isinusumpa itong walang kwentang anak dahil hinahayaan lang daw na apakan ng asawa niya ang pamilya. Nakatayo lang si Kevin doon. Mahigpit na nakatikom ang mga labi hanggang sa halos magdugo ito. Ang kanyang mga mata ay parang namatay na habang pinagmamasdan niya ang kasuklam-suklam na ugaling ng mataong kadugo niya. Ang tunog ng sirena ng police car ay pumunit sa tahimik na eskinita ng Antipolo. 2 pulis na naka-uniforme ang mabilis na pumasok sa bahay. Ang kanilang seryosong mamata ay pinasadahan ang magulong eksena. Sino ang tumawag? Tanong ng naunang pulis. Ako po, humakbang ako paharap. Para bang nakakitang salbabida si Thomas, mabilis niyang itinuro si Onyx sa tabi ko at sumigaw, Sir, tulungan niyo ko, dinalang ng babaeng yan ang ulol na asong yan para kagatin ako at patayin. Barilin niyo po yung aso tapos ikulong niyo yang babaeng yan. Kalmado kong binuksan ang bag ko, kinuha ang isang maliit na red notebook at binuklat sa unang pahina kung saan naroon ang red dry seal mula sa gobyerno at ibinigay ito sa 2 pulis. Sir, narito po ang certification ni Onyx. Isa siyang trained K9 search and rescue dog, may official registration number, at may certificate of merit sa pagsali sa National Disaster Rescue Operations. Sumusunod lamang siya sa utos pagenwaralin, ang sitwasyon kapag nasa panganib ang buhay at dignidad nege handlar niya. Hindi po siya nanggagagat nege walang dahilan at hindi nananakit ng basta-basta. Tiningnang mabuti ng pulis ang dokumento, tumango bilang kumpirmasyon, at bumaling kay Thomas ng may malamig na boses. Mister, tigilan mo ang paggawa ang kwento. Ngayon, sino ang nagsabing nanakawan siya? Sino ang nagtago ng ginto? At sino ang nagbantang mag-illegal search? Tumayo kayong lahat at magpaliwanag isa-isa. Sa ilalim ng matalas na interogasyon ng mga pulis, mabilis na gumuho ang mga palusot ng mag-asawang Thomas at Teresa. Ang gintong kwintas ay malinaw na ebidensya. Ang pambibintang at paninirang puri ay may masaksi. Ang 2 tito na kanina lang ay nagtatago na sa may pinto. Dahil si Thomas ang direktang nakbanta, nanirang puri, at gumawang eskandalo, pinosasan siya at isinakay sa police mobile para dalhin sa presinto upang maimbestigahan. Diyos ko po, Pasko na Pasko. Arestuhin niyo ang anak ko. Naglupasay sa sahig si Mama Corazon, umiyak ng malakas, nakakapit sa manggas ng pulis ngunit agad siyang inalis nito. Demonyita ka talaga. Celeste, pinapatay mo ang kuya mo anak. Nakayuko at tahimik na naglakat si Thomas palabas papunta sa mobile char sa gitna ng matinding kahihiyan. Tapos na ang lahat. Maingat kong ibinalik ang certificate ni Onyx sa bag at isinabit sa balikat ko. Lumingon ako kay Kevin. Nakatayo pa rin ang asawa ko. Ang madalas na matipuno niyang balikat ay nakabagsak ngayon, may bitbit na hindi may paliwanag na pihati. Dahan-dahang naglakat si Kevin papunta sa harapan ng magulang niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 32 taon niyang pagsisilbi at pagsunod bilang anak,
Tiningnan niya ang mamagulang niya ng may matalim, ubos na ubos, at sirang-sirang pagmamahal. Tuyot ang boses ni Kevin, parang buhangin sa lalamunan. Hindi ni Celeste siniraan si Kuya Thomas. Siya mismo ang gumawa ng patibong para siraan ang asawa ko pero siya ang nahulog sa sarili niyang butas. Kung hindi kayang ipagtanggol ni Celeste ang sarili niya ngayon, anong buhay ang ibibigay niyo sa kanya? Nagtulungan kayo para itulak siya sa bangin. Kaya pala sa paningin ninyo, ang tanging anak ninyong lalaki ay si Kuya Thomas lang. Tama ba? Namutla si Papa Danilo at nautal. Kevin, ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ako baliw. Ngayon, sa mismong sandaling ito, namulat na ako. Mabilis na tumalikot si Kevin. Naglakad siya palapit sa akin. Hinawakan ng mahigpit ang nanginginig kong kamay, isang mahigpit na pisil na parang sumusumpang ang proteksyon. Umuwi na tayo, Celeste. Simula ngayon, puputulin na natin ang ugnayan sa pamilyang to. Hinila ako ni Kevin papalabas ng pinto, at nagmamadaling sumunod sa amin si Onyx habang ika-ika ang lakat. Ang pagiyak ni Mama Corazon at ang mga sumpa ni Papa Danilo ay naiwan sa aming likuran, nilamon ng malamig at madilim na ulan sa umaga pagkatapos ng Pasko. Sa unang linggo ng Enero, hindi pa rin humuhupa ang malamig na hangin ng amihan sa Metro Manila. Kabubukas pa lang ng Animal Rescue Center kung saan ako nagtatrabaho. Sa unang araw, ang karaniwang tahimik na takbo ng sentro ay binulabong ng isang matinis at nakakairitang boses mula sa gate. Mga tao, tingnan niyo to. Ang manager ng rescue center na ito ay isang demonyita. Pinlano niyang siraan ang asawa ng kapatid niya. Ipinakulong ang bayaw niya para lang manahin ang lahat ng ari-arian ng biyenan niya. Nagtimpla ako ang kape sa opisina at kumunot ang noo nang marinig ko ang pamilyar na boses na iyon. Mula sa bintana, nakita ko si Teresa na nakatayo mismo sa gitna ng main gate. Nakataas ang dalawang kamay niya, may hawak na tarpaulin na kulay pula na may malalaking dilaw na letra, Celeste, demonitang hipag, ipinakulong ang bayaw. Ilang mga dumadaan ang huminto para makiusyoso. Dinala ni Teresa ang kanyang makitit na utak at kakapalan ng mukha hanggang dito sa trabaho ko para gumawa ng eksena. Matapos maresto si Thomas, nakulong siya sa presinto para sa inquest proceedings dahil sa patong-patong na kaso ng grave threats, slander, at unjust vexation. Hanggang ngayon ay nakakulong pa rin siya habang patuloy ang investigasyon. Siguro dahil wala ng ibang maisip na paraan si Teresa, ginamit niya ang taktikang pang-eskandalo para pilitin akong iurong ang kaso. Kalmado kong inilapak ang tasa ng kape sa mesa, isinuksok ang nakamay ko sa bulsa ng aking jacket, at dahan-dahang lumabas sa lamig ng 15 degree. Si Onyx, na nagpapainit malapit sa heater, ay agad na tumayo nang makita akong umalis, at ika-ikang sumunod sa likuran ko. Nang makita ako ni Teresa, mas lalo siyang naging agresibo. Dumura siya sa sementoeng center at mas lumakas ang sigaw. Aha, lumabas din ang mukha mo. Akala ko magtatago ka na lang sa lungga mo parang pagong. Tiknan mong mabuti, ipapakita ko sa buong barangay ang bahong ng pagkatao mo. Humakbang pa siya, itinaas ang tarpaulin at nanlilisik ang mamata. Sinasabi ko sa iyo, kung gusto mo pang mabuhay ng tahimik, pumunta ka sa presinto at iurong mo ang reklamo ngayon din. Kapag hindi mo pinalaya si Thomas, araw-araw akong pupunta rito para mag-eskandalo at magsabit ng tarpaulin hanggang sa magsara tong center niyo at mawalan kang ang trabaho. Maling tao ang kinakalaban mo, ate. Huminto ako 3 metro ang layo kay Teresa. Sapat na distansya para maging ligtas. Tinapik ko ang ulo ni Onyx para utusan siyang umupo at huwag magpadala sa emosyon. Tumingin ako sa hipak ko ng may awa na hinaluan ng pandidiri. Ate Teresa, tapos ka na ba sa palabas mo? Kalmado ang boses ko, hindi malakas pero sapat para marinig enenge, amega usisero sa labas. Kung tapos ka na, itabi mo na yung basurang tarpaulin mo bago ka pa makasuhan ng panibago. Tinatakot mo ba ko? Hambok na sagot ni Teresa. Dito lang ako tatayo. Kalsada tung gobyerno, wala kang karapatang paalisin ako. Ilalabas ko ang baho mo, hayop ka. Ngumisi ako. Itinaas ang kamay ko para ituro ang 3 kanto eng pader sa paligid eng giting center. Oh, kalsada ang gobyerno yan. Pero ang ginagawa mo ngayon ay kitang-kita at sakop ang 3 high-definition CCTV cameras na may audio recording ng center namin. Ate Teresa, siguro hindi mo pa nababasa ang revised penal code, no? Sige, bibigyan kita ang libreng aral sa batas. Humagbang ako palapit na gisapa, ang boses ko'y marinad bumubayo sa pandinig niya. Ang Article 155 ng revised penal code ay malinaw. Ang sinumang gumawa ng eskandalo o alarm and scandal na nakakaabala sa pampublikong kaayusan ay may parusang kulong o multa. Higit pa diyan,
ang tarpaulin na hawak mo ay pasok sa Article 353 Cybercrime Prevention Act of 2012 at Slender, Libel, dahil sa paninirang puri. Nasa presinto pa si Kuya Thomas. Gusto mo bang sumunod at maksama kayong mag-asawa doon para sabay kayong kumain ng rasyon ng gobyerno? Namutla si Teresa. Ang makamay niyang nakahawak sa tarpaulin ay bahagyang nanginik, ngunit dahil sa tigas ng ulo, pilit pa rin siyang sumagot. Wawala akong pakialam sa batas mo, hindi ako takot sa iyo. Kapag itinulak mo kami sa bangin, lalaban akong patayan. Hindi kita tinatakot, ginagawa ko talaga. Malamig kong inilabas ang cellphone ko, ipinakita sa kanya ang screen na may timer. 3 minuto bago ako lumabas dito, pinindot ko na ang emergency alarm na nakakonekta diretso sa police station. Naririnig mo ba yan? Sirena yan ng patrol car na paparating. Pagkasabi ko niyon, mula sa kanto ay narinig nga ang malakas na wangwang nga pulis. Ang tunog na umalingaw-ngaw sa hangin ay nagpataas ng balahibo ni Teresa, parang lintang nabuhusan ng asin. Tototo, tumawa ka talaga ngang pulis. Nanlaki ang mamata ni Teresa, nawala ang lahat ng kulay sa mukha niya. Ang tapang niya kanina ay naging usok, napalitan ng matinding gulat ng isang taong duwag pala. Arf! Biglang tumayo si Onyx at tumahol ng malakas bilang babala. Palapit ng palapit ang sirena. Dali-daling binitawan ni Teresa ang pulang tarpaulin sa lupa. Tumalikot siya at tumakbo ng mabilis para iligtas ang sarili. Tumakbo siya na parang hinahabol ng multo, nadapa pa sa isang bato sa gate kaya naiwan ang itim niyang sinalas. Pero hindi na siya nag-abala pang pulutin ito. Mabilis na naglaho ang mataba niyang figura sa eskinita. Tiningnan ko siyang nakalayo, napailing na lang ako, pinulot ang tarpaulin at inihagis sa basurahan. Saktong-sakto, ang SUV ni Kevin ay dahan-dahang pumasok sa parking lot kasunod ang police patrol car. Pinaliwanag ko ng mabilis ang nangyari sa mga pulis, ibinigay ko sa kanila ang kopya ng CCTV footage para idagdag sa file case ni Thomas, at pinasalamatan sila. Bumabangang sasakyan si Kevin. Bakas pa sa mukha niya ang pagod, pero ang mga mata niyang nakatingin sa akin ay puno ng init at awa. Sorry, sabi ni Kevin habang magaan na nakayakap sa balikat ko nang pumasok kami sa opisina. Dumaan ako sa ospital kanina para dalawin si Papa. Plano ko sanang daanan ka na para mag-lunch. Hindi ko inakalang pupunta dito yung babaeng yun para mag-iskandalo. Okay lang, kinaya ko naman. Naiwan pa nga ang sinalas niya tumawa ako, at inusok ang mainit na saa palapit kay Kevin. Kamusta si Papa? Gumaling na ba? Bumaksak ang blood pressure niya mula nung araw pagkatapos ng Pasko. Stable na ngayon, pero si Mama puro iyak, nagagalit at sinusumbatan ako dahil wala raw akong puso. Humigop ng tasaa si Kevin at sumalubong ang kilay. Celeste. Nitong mga nakaraang gabi, hindi ako makatulog. May gumugulo sa isip ko. Bakit kaya kailangan ni Kuya Thomas na magdrama na nanakawan siyang ginto? Hinila ko ang upuan at umupo sa harap niya. Marahang tinapik-tapik ng gadaliri ko ang mesa. Iniisip ko rin yan. Logic na lang. Ibinigay na ni Mama sa kanila ang kalahating milyong pisong ginto na yun. Sila na ang may-ari sa matangang lahat. Bakit pa kailangan nilang hintayin pumunta ako sa banyo para itago yun? Gumawa ng eksena, at ibintang sa akin. Sumandal si Kevin at nag-isip. Kung gusto lang nila tayong palayasin o ipahiya ka, hindi niya kailangang ilagay sa panganib ang ganun kamahal na gamit para lang mag-set up. Tingin ko, yung pagtagon niyan ginto sa bag ni Teresa ay hindi aksidente. Baka gusto niya talagang palabasin na nawala yun, para hindi nahanapin ni Mama. Eksakto, tumango ako. Sumasang-ayon sa teorya ng asawa ko, pero bakit niya gagawin yun? Laging pinakmamalaki ni Kuya Thomas na marami siyang pera, may malalaking kontrata, bibili ang SUV, pero pinak-interesan ang heirloom na 500,000 pesos. Isa lang ang dahilan. Nakatinginan kaming mag-asawa. At sa aming isipan, isang malagim na sagot ang nabuo. Kailangan niya ng pera, agad-agad. Kinuyom ni Kevin ang kanyang kamao. Gusto niyang ibenta o isang laang kwintas na iyon, pero kung gagawin niya yun ng hayagan, malalaman ni Mama na nagsisinungaling siya sa mga yaman niya. Mabubulgar na wala siyang pera. Kaya gumawa siya ng pekeng nakawan. May palusot siya kung bakit nawala ang ginto, nailigtas niya ang pride niya, tapos napaalis ka pa niya. Isang bato, 2 ibon. Ibinaba ko ang boses ko, nakaramdam ang panlalamig sa aking likod. Kung umabot siya sa puntong kailangang nakawin ang pamana ang sarili niyang ina para lang mabenta, ang halagang kailangan niya ay hindi maliit. Hindi lang ito basta pakalugi sa negosyo, Kevin. Kutob ko, may mas malaking sikreto siya. Biglang tumayo si Kevin.
Kinuha ang susi ngang sasakyan sa mesa. Ang mamata niya ay nag-apoy sa determinasyon. Naiwan ko yung nga blueprints at folders ko sa sala sa Antipolo kahapon. Nasa ospital silang lahat ngayon. Kailangan nating bumalik sa bahay na yun. Hindi ako naniniwalang wala siyang naiwang bakas. Tumango ako, hinipan ng mahina ang aking pito. Agad na tumayo si Onyx, handa ng sumunod. Hindi namin alam na ang pagbabalik namin sa bahay na may puno ngang mangga ay huhukay sa isang nakakadiri at nakakapangilabot na katotohanan, isang katotohanan na dudurok sa kahuli-hulihang awa ni Kevin para sa pamilya niya. Pagdating ng hapon, ang kalangitan ng Antipolo ay kulay abo at dinadaganan ng malamig na hangin. Pumarada ang sasakyan ni Kevin sa tapat ng bakal na gate ng ngabiyanan ko. Ang dalawang palapak na bahay ay tahimik at parang abandonado. Mula noong gulo pagkatapos ng Pasko, na ospital si Papa Danilo sa shock, binabantayan siya ni Mama Corazon, habang si Teresa naman ay nagtago na siguro pagkatapos ng palpak na eksena sa opisina ko. Gamit ang kanyang susi, tahimik na binuksan ni Kevin ang pinto. Dito ka muna sa labas, Celeste, kukunin ko lang ang blueprints at alis na tayo agad, sabi ni Kevin. Tumango ako at nanatili sa ilalim ng bubong. Sumunod sa akin si Onyx, ngunit paglampas sa lumang puno ngang mangga sa sulok ngang bakuran, bigla siyang huminto. Tumaas ang ngatainga ni Onyx, ang kanyang itim na ilong ay walang tigil na inamoy-amoy ang basang lupa sa ilalim ng puno ngang mangga. Anong problema, Onyx? Lumapit ako at hinaplos ang ulo niya. Hindi tumahol ang aso. Bakus, ibinaon niya ang kanyang muso sa lupa at gamit ang dalawang paa sa unahan kahit ika-ika ang binti sa likod ay baliw na hinukay ang lupa na puno ngang ugat at damo. Habang nahuhukay, naglabas siya ng malalim at tensyonadong ungol. Ang matalas na pang-amoy ngang isang K9 rescue dog ay nagpapahiwatig na may kakaibang bagay, may itinatagong amoy. Sa ilalim ng lupang ito, kumunot ang noo ko. Ang instinct ko bilang trainer ang naktulak sa akin na makduda. Kevin! Lumabas ka dito, bilis! Sigaw ko patungo sa loop ng bahay. Ilang sandali lang, tumakbo palabas si Kevin hawak ang mga rolyo ng blueprints. Anong nangyari? Tignan mo si Onyx, turo ko sa puno ngang mangga. Ang lupang ito, mukhang bagong hukay lang at tinabunan ng mabilisan. Mas madilim ang kulay kumpara sa paligid. May naamoy si Onyx diyan. Kumunot ang noo ni Kevin. Ibinaba niya ang blueprint sa lapak at tumakbo papunta sa gilid ng bakod para kunin ang isang maliit na pala na ginagamit sa mga halaman. Tabi muna, Onyx. Ako na. Hiniwa ni Kevin ang lupa gamit ang pala. Wala pang isang dangkal ang lalim. Tumama ang pala sa isang bagay. Isang muffled na tooth. Binitawan ni Kevin ang pala at ginamit ang kanyang nakamay para alisin ang matigas na putik. Hinila niya pataas ang isang itim na garbage bag na mahigpit na nakabuhol at puro putik. Ang ibabaw ng plastic bag ay lukot-lukot na parang sinunok. Ang magilid ay natunaw. Umaamoy sa suno na plastik at suno na papel. Ano to? Bulong ni Kevin. Nanginginig ang makamay habang kinakalas ang buhol. Teka, Kevin. Hinila ko pababa ang jacket ko at umupo sa tabi niya. Dinala namin iyon sa maliit na teras para sa mas maliwanag na ilaw. Ginamit ni Kevin ang dulo ang susi para hiwain ang itim na plastik. Ang nasa loop ay hindi ginto, hindi rin droga. Isa itong kumpol ng gusot na papeles na may mansa at suno. Marami sa nga ito ay kalahati na lang, nangingitim at naninilaw na dahil nabasa sa ulan. Pinigil ko ang hininga ko at maingat na pinagtakpi-takpi ang nga kapirasong papel sa sahig na parang puzzle. Lumuhod si Kevin sa tabi ko. Ang kanyang mamata ay nakapako sa mamalabong letrang unti-unting nabubuo sa liwanag ng hapon. Nang mapagduktong namin ang pinakamalaking pirasong papel, namutla ang mukha ni Kevin na parang isang malamig na bangkay. Nahirapan siyang huminga. Nanigas ang kanyang dibdib. Promissory note. Utang. Nautal na bulong ni Kevin dahil sa sobrang takot. Tiningnan kong mabuti ang sunoh na papel. Malinaw pa rin ang asul na tintaeng ballpen. Ako, si Tomas Reyes, ay umutang kay Mr. Ocha, 5,6 lawan shark, ng halagang 1,000,000 piso, pesa 2,000. Kasunduang 5,6, 20% interest bawat buwan. Sa ibabangang papel ay ang mabilis na pirma at hammark ni Kuya Tomas gamit ang pulang tinta, ngunit hindi lang iyon. Sa ilalim ng papel na iyon, may 3 hanggang 4 pang ibang promissory notes. Bawat isa ay nakasulat ang iba't ibang halagang daan-daang libong piso na inutang sa iba't ibang lenders. Ang mga nakasulat na interest, penalty for late payment, at collateral ay parang gagambang sumasakal sa sinumang magbabasa. Kevin, tignan mo to. Nanginginig kong inyabot sa kanya ang isa pang papel.
Nakaprint mula sa screenshot ng mga text messages. Kalahati nito ay sunok, pero kitang-kita ang mala sindikato at mabagsik na tono. Hoy Thomas, inubos mo ang 2 milyon sa online sabong at kasino namin tapos tatakbuhan mo? Binibigyan kita hanggang katapusan ng taon. Kapag hindi mo na-produce ang 10 milyong piso kasama tubo, ipapaputol ko yang makamay mo. Isa pang piraso ng papel. Nakasulat sa pulang marker ang matinding banta. Alam ko yung bahay sa Antipolo na may puno ng mangga. Kabisado ko ang pamilya mo. Kapag hindi ka nakapagbayad, kikidnapan ko yung anak mo para pambayad. Gusto mo bang magpadala akong kabaong sa harap ng gate niyo ngayong bagong taon? 10 milyong piso. Isang napakalaking halaga. Kabuuan ng orihinal na inutang at ng demonyong 5,6 interest na napunta lahat sa online sabong at kasino. Tumingala ako para tignan si Kevin. Ang asawa ko ay nakaupo na sa malamig na tiles. Ang 2 kamay ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang ulo. Ang daliri niya ay bumaon sa buhok dahil sa matinding stress. Nanginginig ang buong katawan niya hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kawalan ng pag-asa at pandidiri. Ang gulat na ito ay lampas sa lahat ng inisip namin tungkol sa kasamaan ni Thomas. 10 milyon. May utang siya sa sindikato na 10 milyon, bulong ni Kevin. Basak ang boses. Tiningala niya ako. Ang mamata ay may mga ugat na mapula. Ngayon, naiintindihan ko na, Celeste. Naintindihan ko na lahat ng nangyari pagkatapos ng Pasko. Hinawakan ko ng mahigpit ang nanginginig at malamig na kamay ni Kevin. Nakaramdam ako ng labis na awa sa taong laging inuna ang pamilya. Dahil pinipilit at pinagbabantaan siya ng sindikato, dahil nanganganib ang buhay niya pati ng asawa at anak niya, napanik na siya. Pinagsunod-sunod ko ang buong istorya. Susunugin na sana niya ang papeles ng utang para walang ebidensya. Pero natakot siyang lumaki ang apoy at mapansin ng kapitbahay. Kaya sinunok niya lang ng kaunti, binasa, at mabilis na itinago sa ilalim ng puno ng mangga. Wala siyang nakuhang kontrata sa BGC o Quezon City. Lahat ng yun, yabang lang para paktakpan ang bulok na katotohanan, para lokohin sina mama at papa, at para makuha ang gintong kwintas. Nangalit ang mangipin ni Kevin, bawat salita ay kasing talim ng kutsilyo. Iyon ang huling barahan niya para makapera at makatakas. Sinadya niyang nakawin ang pamana para isangla. Produwak siya. Natakot siyang kapkapan ko siya, kaya isinilit niya muna sa ilalim ng bag ni Teresa. At para makapag-imbento ang palusot, sinakyan niya ang galit ni mama para ibintang sayo ang pagnyanakaw. Isang nakakapanindig balahibo, makasarili, at demonyong plano. Napangiti ako ng malamig nang maalala ko ang araw na iyon, kung hindi umatake si Onyx noong oras na iyon, kung napilitan akong magubat at lumuhod para humingi ng tawad. Alis ako sa bahay na to na may tatak na magnanakaw. Habang si Kuya Thomas, magpapanggap na biktima na mataas ang moralidad, palihim na kukunin ang ginto sa bag ng asawa niya para ipambayad ng utang. Isang paglilinis ng pangalan na napakadumi. Hinampas ni Kevin ang malamig na tiles hanggang sa magasgas ang mga kamao niya. Ang mga mata niya ay nagliliyab sa galit. Hayop siya, kapatid ko siya. Paano niya nakayang itulaw toyong mag-asawa sa impyerno, idamay ang buong pamilyang ito, para lang iligtas ang sarili niya sa pagkakakulong. Arf, biglang tumahol si Onyx. Ang matulis na tainga nito ay nakaharap sa gate. Napalingon kaming dalawa. Mula sa kanto, isang luma at yuping taksi ang dahan-dahang huminto sa tapat ng bahay. Bumukas ang pinto at inalalayan ni Mama Corazon si Papa Danilo pababa. Ang mukha ni Papa ay namumutla. Nakahawak siya sa kaliwang dibdib niya, halatang hirap maglakad. Pilit na kinakapan ni Mama Corazon ang pera para magbayad. Ang mukha ay umiyak at pinupunasan ang luha isang mukha ngang tumanda, nanliliit na matanda, malayong-malayo sa matapang na renang, nangyapak sa akin nun. Tumayo si Kevin, tuwit ang malapat na balikat, ang mata niya ay malamig na nakatingin sa masunog na papel sa paanan niya. Celeste, sabi ni Kevin, seryoso ang boses. Pulutin mo lahat ng basurang papeles na to. Ngayong araw na ito, tatapusin natin ang lahat at ihaharap ko sa mga magulang ko ang totoong muhangang paborito nilang anak. Bumukas ang kinakalawang na gate, bitbit ni Mama Corazon ang isang plastic bag ng mga gamot habang inaalalayan si Papa Danilo. Napatigil sila at nanigas nang makita si Kevin at ako na nakatayo sa may teras. Sa panan ni Kevin, nakalatag ang mga sunog na promissory notes. Bakit nandito kayo? Utal na tanong ni Mama Corazon. Natataranta ang mamata at pilit iniwas ang tinjin samga papel. Binitawan niya si Papa Danilo. Humakbang siya paharap at pilit hinaharangan ang mga papel, reaksyon ngang isang taong may itinatagong kasalanan. Hindi agad sumagot si Kevin.
Dahan-dahan siyang yumuko, pinulot ang isang papel na may pulang tambak ni Thomas, at itinaas ito pantay sa mata niya. Ang boses niya ay malalim, hindi na nagdadala kahit anong awa, kasing lamig ito hangin. Paki-explain po ito sa akin. 10 milyong piso, utang sa 5,6 at sindikato kapalit ng buhay at kaligtasan ng pamilyang ito. Ito po ba yung pinakmamalaki niyong malaking kontrata na laking pinakmamalaki at pinaktatakpan ninyo? Natigilan si Papa Danilo, nanlaki ang mga lumalabong mata. Nanginginig siyang lumapit at inagaw ang papel kay Kevin. Binasa niya ang mga salitang online sabong, casino, at 5,6. Nanginig ang malabingang biyanan ko, 10 milyon. Sugal. Binalingan niya ang asawa. Corazon, ano to? Akala ko ba nakakuhang kontrata si Thomas? Parang naubusan ng lakas si Mama Corazon. Bumaksak sa sahig ang hawak niyang plastic bag. Napaatras siya at pagkatapos ay tinakpan ang mukha at umiyak ng malakas at matinis, parang pinupunit ang tahimik na hapon. Diyos ko po, hindi ko alam na umabot sa 10 milyon. Lasman, tinapunan ng masindikato ng dugo ng baboy ang gate natin. Lumuhod siya sa akin. Umiyak, sabi niya natalo raw siya sa online sabong. 5 milyon lang daw ang utang. Naawa ako. Palihim kong isinangla ang lupa natin sa probinsya at yung natitira kong ipon, umabot ng 5 milyon at ibinigay ko sa kanya. Nangako siyang, magbabago na siya. Hindi ko alam na lumobo dahil sa besh, alta at patuloy pa rin pala siya sa pagsusugal. Paano nangyaring naging 10 milyon to? Kapag nalaman ng papa ninyo yung tungkol sa lupa, papatayin ako niyan. Kaya sinakyan ko na lang ang kasinungalingan niya. Bumuhos ang nakakadiring katotohanan. Nanigas si Kevin. Nanginginig ang buong balikat niya. Ang galit ng anak na palaging nakakalimutan ay sumabog. Ibig sabihin alam mo na ang kabalbalan niya. Sigaw ni Kevin. Nakaturo ang daliri sa mautang. Pero noong Pasko, hinayaan niyo pa rin siyang mag-imbento na may magnanakaw para makuha niya yung ginto at ipambayad sa utang niya. Alam ninyong nanakawin niya, yun. Pero pumayag kayong ibintang niya ang lahat kay Celes. Hinayaan mong idagan ako ni na Tito para lang pakapkapan sa kanya ang asawa ko para lang paktakpan ang basura niyang buhay. May natitira pa ba kayong pagkatao, ma? Hindi makatingin si Mama Corazon kay Kevin. Sabunot niya ang kanyang sariling buhok. Ang sobrang paboritismo ay bumulak sa lahat ng kanyang moralidad. Sa utak niya ngayon, ang tanging iniisip ay ang panganay na anak na nakakulong at ang napakalaking utang na nakasabit sa kanilang nga ulo. Biglang tumakbo si Mama Corazon at lumuhod sa paanan ni Kevin. Hinawakan ng magaspang niyang mga kamay ang pantalon ni Kevin. Ang mukha niya ay punong luha. Kevin anak, mali si Mama. Patawarin mo kami. Pero anak, nakakulong ang kuya mo ngayon. Nag-text ang sindikato. Puputulin daw ang magamay niya at kukunin ang pamangkin mo para ibenta. Ubos na tayo, Kevin. Wala na akong lupa. Ikaw na lang ang makapagliligtas sa kuya mo. Nagulat si Kevin, humihinga ng mabilis. Ma, anong gusto mong gawin ko? Hinawakan ng mahigpit ni Mama Corazon ang paa ni Kevin. Ang mga mata niya ay nagliwanag sa isang baliw at makasariling pag-asa. Yung bahay niyong mag-asawa sa Nufali. Malaki yun. Maganda ang lokasyon. Ibenta mo na anak, ibenta mo ng mabilisan. Kunin mo ang pera para ipambayad sa utang ng kuya mo. Iligtas mo ang kapatid mo sa kamatayan. Parang naging yelo ang buong paligid. Kahit ang ihip ng hangin sa puno ng mangga ay huminto. Nakatayo ako sa tabi ni Kevin, ramdam ko ang pagkamatay ng lahat ng pakiramdam sa kanyang katawan. Isang balang pusong demand, isang baliw na pakiusap na lumabas mula mismo sa bibig ng sariling ina. Ibenta ang bahay, manipis at basag ang boses ni Kevin. Tumawa siya ng pagat, isang tawang puno ang pangungutya habang tumulo ang luha mula sa kanyang nga mata. Gusto mong ibenta ko ang bahay na pinag-ipunan namin ng asawa ko, pinahirapan namin ng 3 taon, nawalan kami ng tulog kakatrabaho gabi-gabi, para lang magbayad ng utang sa sugal ng kuya ko, tapos ano, sa kausada kami chichira. Pwede naman kayong umupa muna ng ilang taon. Ginitgit ni Mama Corazon ang pinakamakasariling katwiran ng isang inang bulag sa paboritismo. Arkitekto ka. Malaki ang sweldo mo. May trabaho rin yung asawa mo. Mabilis lang kayong makakabili ulit ng bahay. Pero ang kuya mo, walang trabaho. Kapag pinatay siyang sindikato, mawawalan ng lahi ang pamilyang ito. Parehas kayong galing sa sinapupunan ko, hahayaan mo bang mamatay ang kapatid mo? Kevin, maging si Papa Danilo ay nanghina, inubo ng malakas. Hawak ang dibdib habang nakaturo kay Mama Corazon. Balik ka na ba? Gusto mo bang patayin rin si Kevin?
Yumuko si Kevin at tinitigan ang mga kamay na nakakapit sa kanyang mga binti. Ang mga luha ng kanyang pagising ay bumagsak sa semento. Ang lahat nege pagasanya. Ang lahat nege pagsasakripisyo para sa pamilyang ito ay neging abo. Hinawakan ni Kevin ang pulso ng kanyang ina at marahas na tinanggal ito. Itinulak niya palayo ang ina niya. Kaya pala. Madiin na sinabi ni Kevin. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa malamig na bakuran. Sa paningin niyo, hindi ako tao. Ginagawa niyo lang akong alkansya na pwede niyong basagin para pakainin ang kapalpakan ni Kuya Thomas. Kapag may pera siya, minamaliit niya kami, at nakikisali pa kayo sa pagtapak sa asawa ko. Kapag nabaon siya sa utang, gusto ninyong isakripisyo ko pati ang sarili kong pamilya. Kevin, anong klaseng salita yan? Wala kang utang na loop. Gulat na tili ni Mama Corazon. Huwag niyong gamitin ang utang na loop para kikilan ako. Sigaw ni Kevin. Mas malakas pa sa ihip na hangin. Umatras siya, inakbayan ako, ang kanyang dibdib ay nakatas sa pagmamalaki at determinasyon. Sinasabi ko sa inyo, kahit na makaroon akong 100 milyon, hindi ako magbibigay kahit 1 sentimo para konsintihin ang kasamaang yan. Naksugal siya, nanira siya ng buhay ng ibang tao, kaya hayaan niyo siyang magbayad gamit ang sarili niyang buhay at kalayaan. Tinitigan ng matalim ni Kevin ang mga papel sa sahig. Pagkatapos ay tumingin sa mga mata ng magulang niya. Ngayon gising na ako, wala na akong kapatid na lalaki. At ang bahay na ito, hinding-hindi na ako babalik dito. Tapos na tayo. Mabilis na tumalikot si Kevin at hinila ako palayo. Umunggol si Onyx sa direksyon ni Mama Corazon at saka ika-ikang sumunod sa amin. Sa aming likuran, ang walang patit na pagiyak ni Mama Corazon at ang pagubong ng kaawa-awang si Papa Danilo ay umalingaw-ngaw. Ngunit ni minsan ay hindi lumingon si Kevin. Ang kanyang matipunong likot ay naglakat palabas ng kinakalawang nagit, iniwan ang isang pamilyang nabulok na mula sa mga ugat nito. Sa wakas, ang tahimik at matimpikong asawa ay natutong maglabas ng pangil para protektahan ang kanyang sariling pamilya. Gabi na, ang maambon ay walang humpay na bumabagsak, nagdadala ang nakakapanindig balahibong lamig sa labas ang aming bahay sa Nufali. Pagkatapos ng ilang gabing hindi makatulog sa sobrang stress, nakatulog na rin si Kevin dahil sa meal na pampatulog. Ako naman, nakahiga lang at tinitignan ang mga reports mula sa rescue center. Sa unang palapag, nakahiga si Onyx sa isang karpat malapit sa sliding glass door. 3 araw na ang nakalipas mula noong mag-text ang pulis na nakapagbail na si Thomas. Ayon sa batas, dahil ang kaso ng slander at unjust vexation ay bailable offenses, at isinangla pa ngang ina ang pensyon nito para magpiyansa, pansamantalang nakalaya ang bayaw ko. Ngunit dahil may utang siyang 10 milyon at pilit na tinutugis ng sindikato, ang paglabas niya ng presinto ay para na ring pagpasok sa imperno. Imbes na humanap ng paraan para makatakas sa utang, ang bulak niyang put ang naktulak sa kanya na magiganti sa amin. 2:30 ang madaling araw. Isang itim na anino na nakasuot ang malaking kapote at helmet na nakababa ang visor, ang naglalakat ng mabilis sa gilid ang bakot ang subdivision namin. Maingat siyang umiwas sa mga CCTV ng kalsada at lumapit sa bakot ng aming bahay. Mula sa infrared CCTV camera na nakakonek sa phone ko, nakilala ko agad ang tabingi at palikong maglakat na aninong yun si Thomas. Naglingalinga siya, bumubulong ng gasumpa na malinaw na nare-record ng audio-sensitive microphone ng CCTV ko. Mga walang hiya kayo. Dahil tinapos niyo ako, tatapusin ko rin kayo. Sisiguraduhin kong mauna muna yang aso niyo sa impyerno bago ko kayo balikan. Dinukot ni Thomas mula sa bulsangang kapote niya ang isang mahaba at makapal na German sausage o hotdog na binili siguro sa deli. Maingat siyang naglabas ng maliit na stick at binutasan ang balat ng sausage, saka nilagyan ng isang puting powder. Hindi ko alam kung cyanide o rachumin yun, pero base sa pagsuot niyang surgical gloves para hindi mahawakan ang powder, siguradong nakakalason yon at nakamamatay. Inihagis niya ang nakalalasong hotdog sa ibabaw ng bakot at bumaksak ito ng tahimik sa damuhan. Ilang metro lang ang layo kung saan natutulog si Onyx sa kabilang side ng salamin. Kainin mo yan, hayop ka. Sana bumula ang bibig mo. Bulong ni Thomas habang naghihintay ng resulta sa labas ng bakot. Ang kakaibang tunog ay nagpagising sa matalas na pandinig ni Onyx. Tumayo siya. Inamoy ang hangin sa dilim. Ika-ika siyang lumapit sa salamin at tiningnan ang masarap na hotdog sa labas. Para sa isang normal na aso, ang pagkain sa kalagitnaan ng gabi ay isang bitak na mahirap labanan. Ngunit si Onyx ay isang train ka-9. Noong nasa kampo pa siya, ang pinakaunang aral na itinuro ko sa kanya bilang trainer ay ang refusal of poison baits.
Inamoy ni Onyx ang hotdog mula sa siwang ng pinto, at biglang bumahin ng malakas isang senyales ng pandidiri sa amoy ng kemikal. Umatras siya ng 3 hakbang, at umungol ng mababa papunta sa anino sa labas ng bakot, hindi tumatahol para hindi ma-alert ang kalaban. Habang nasa kwarto, pinindot ko ang record button para i-save ang infrared video footage sa cloud. Umangat ang hilit labi ko at gumitin ng malamig. Gusto mong maglaro madumi sa dilim. Pes, ilalabas kita sa liwanag. Bumaba ako sa hagdan bitbit ang isang super bright flashlight at ang aking metal na pito. Pagbaba ko sa unang palapak, nakita ko si Onyx na nakatayo, nagliliyap ang mamata at alertong-alerto. Hinaplos ko ang kanyang likod at ibinulong ang command na atakihin ang target. Pinindot ko ang switch ng pinto. Tahimik na bumukas ang sliding glass door. Nagulat si Thomas nang biglang bumukas ang pinto, nataranta siya at akmang tatakbo palayo papunta sa madilim na kalsada, pero huli na. Inilagay ko ang pito sa aking labi at humipan. Isang matulis na tunok ang umalingaw-ngaw, parang isang itim na palaso na binitawan mula sa pana. Mabilis na sumugot palabas si Onyx, kahit pilay ang isang binti. Ang lakas ng isang asong naktimbang ng halos 40 kilo ay hindi mapipigilan. Tumalon si Onyx mula sa haliging gate at lumipat lakpas sa bakot na 5 talampakan ang taas. Tulong! Tili ni Thomas nang makita ang higanteng aso na bumubulusok mula sa himpapawid. Nadulas siya sa maputik na kalsada sa labas at bumaksak sa lupa. Agad siyang dinamba ni Onyx. Idiniin ni Onyx ang 2 mabibigat na paa sa likod ni Thomas habang nasa maputik na daan ito. Binuksan ng aso ang kanyang malaking bibig, nagnangalit ang mangipin sa batok ni Thomas. Isang nakakakilabot na ungol ang lumabas kay Onyx. Kapag gumalaw si Thomas, dudurugin ngang mapangil na iyon ang kanyang lik. Nakadapa sa putik, binabasa ngang malamig na ulan, nanginginig sa takot si Thomas. Ang sipon at luha niya ay humalo sa dumi at putik. Tulungan niyo ko, asong ulol. Huwag mo kong kagatin, daing niya. Binuksan ko ang lahat ng floodlights sa bakuran. Ang buong kalsada ay lumiwanag na parang umaga. Lumabas akong gate. Tinutukan kong flashlight ang muha ni Thomas at ipinakita sa kanya ang screen ng phone ko na nagpe-play ng video niya habang inihahagis ang lasong hotdog. Kuya Thomas, hating gabit umuulan. Imbes na magtago ka sa sindikatong naniningil ng 10 milyon, nagpunta ka pa dito para bigyan ng hotdog ang aso ko? Malamig na tanong ko, nilahukan mong lason ang pakain para patayin ang isang kasembilan. Paano kung bukas ng umaga ay may bata sa subdivision na makapulot niyan? Kinain na ba ang demonyo ang konsensya mo? Umiling-iling si Thomas, tumalsik ang putik sa mukha niya. Hindi. Aso lang ang target ko. Maawa ka, Celeste. Utang na loob, magpamilya tayo. Huwag mong dungisan ang salitang pamilya. Umatras ako at humalukip-kip. Sa batas, ang pag-ingat at pagkakalat ng nakamamatay na lason sa isang residential area ay isang kriminal na akto. Ang CCTV video na to ay pinadala ko na mismo sa Chief of Police ng presinto dito sa amin. Baka nakapagbayal ka kanina, pero sa pagkakataong to, wala ka ng kawala. Nang marinig ang pulis, parang sinampal si Thomas. Nagpumilit siyang bumangon. Ngunit mas lumakas ang ungol ni Onyx kaya nadapa ulit siya sa putik. Kapag ipinakulong mo ko, papatayin ako ng sindikato sa labas. Iyak niya. Ang boses ng duwak na naging halimaw ay katawa-tawa sa gitna ng ulan. Ikaw ang humukay ngang sarili mong libingan, malamig na hatol ko. Poprotektahan kang batas mula sa mga sindikato sa pamamagitan ng paglalagay sayo sa likod ng rehas. Pasalamat ka pa nga. Iniligtas ko pa ang walang kwentang buhay mo. Bago pa siya makasagot, ang sirenangang pulis ay muling pumunit sa tahimik na gabi. 2 pick-up truck ng SWAT at PNP ang mabilis na rumesponde. Pinosasan at isinakay nila sa likod ng truck si Thomas. Ang nakalason na hotdog ay kinumpis kabilang ebidensya. Bumukas ang pinto ngang bahay at lumabas si Kevin. Nakita niya ang huling takpo ngang lahat. Nakita niya ang kanyang kuya. Puno ngang putik. Umiyak at hinihilangang pulis. Lumapit si Kevin at tahimik na niyakap ang manggabalikat ko. Isang yakap na puno ng proteksyon at kaligtasan. Tinawag ko si Onyx, at ika-ikang bumalik ang aso sa amin. Ang itim na anino ng kasamaan ay tuluyan ng nakulong. Ibinalik ang totoong kapayapaan sa aming pamilya sa ilalim ng ulan. Setyembre. Ang hangin ay nagdadala ngang preskong amoy ngang simula sa tapat ng Regional Trial Court. Hawak kamay kaming lumabas ni Kevin pagkatapos ng promulgation. Sa loob ng korteng iyon, iginawad na ang 4 na taon at 6 na buwang pagkakulong kay Thomas dahil sa attempted malicious mischief, grave threats, slander, at alarm and scandal. Nang ilagay ang posas sa kanya, umiyak na parang bata si Thomas. Ngunit ang maluhang iyon,
ay hindi kayang hugasan ang kanyang pagiging sakim at dua. Wala si Teresa sa korte. Nang arestuhin si Thomas, dali-dali niyang kinuha ang lahat ng natitirang pera sa bahay nila, ibinenta ang magamit, at isinama ang anak pabalik sa probinsya. Blinok niya lahat ng members ng pamilya ng asawa niya. Iniwan ang biyenan niya para harapin ang mga sindikato. Parang maibong na kanya-kanya ng lipat nung bumagsak ang puno. Kinahapunan, pumunta kami sa Provincial Hospital. Na-admit ulit si Papa Danilo dahil inatake sa puso noong sinugot ng mamiyembro ng sindikato ang bahay nila sa Antipolo. Pinaliguan ng pulang pintura ang gate nila at 3 araw na nagpatuktok ng malakas at nakmura ang maguns. Amoy alkohol at betadine ang ward na pinasukan namin. Nakahiga si Papa Danilo na may oksigen. Si Mama Corazon, na ang buhok ay pumuti na ng husto sa luplang ilang buwan, ay umiyak sa gilid ng kama. Nang makita niya si Kevin, para siyang nakakita ngang himala. Kevin, tulungan mo si papa mo, umiyak na sabi niya. Wala na tayong bahay. Nilagyan ng kadena nga 5,6 ang gate natin. Ang kuya mo nakakulong, ang asawa niya tumakas. Paano na kami? Dahan-dahang inalis ni Kevin ang kamay ng kanyang ina. Hindi na siya ang duwag na anak. Ang mamata niya ay malamig na nagpapatupat na lamang ng kanyang obligasyon sa batas. Ma, stable na si papa sabing doktor. Inilabas ni Kevin ang isang puting envelope at inilapak sa mesa. May laman niyang pay 20,000 para sa hospital bills at may para sa pagkain ninyo dito sa ospital. Nanlaki ang mata ni Mama Corazon. Yung bahay sa Antipolo, pinakbabantaan kami na kung hindi kami magbabayat ng 2 milyon ngayong linggo, kukunin nila ang bahay. Kevin, ibenta mo na yung bahay niyo. Hanggang sa dulo, umasa pa rin siya sa pantasya na maililigtas ang kanyang paboritong anak. Wala akong 2 milyon, at kahit meron, hindi ako magbabayat ng utang sa sugal. Matigas na sagot ni Kevin. Pangalan ninyo ang nasa titulo ng bahay. Kapag kinasuhan kayo sa korte, doon niyo ayusin. Kinunsinti ninyo ang bisyon niya, kaya harapin ninyo ang resulta. Wawalang hiya kang anak, nangingini na duro ni Mama Corazon. Hindi na tinak si Kevin. Ayon sa Family Code of the Philippines, may obligasyon ang mga anak na suportahan ang mga magulang nilang walang kakayahan. Mula sa susunod na buwan, mahuhulog ako ng 2,000 kada buwan bilang minimum financial support sa account mo. Ginagawa ko ang obligasyon ko sa batas. Pero pagdating sa pagmamahal at pamilya, matagal niyo na itong pinatay noong Pasko nang pilitin niyo kaming magmakaawa para sa kasalanang hindi namin ginawa. Tumalikot si Kevin. Let's go, Celeste. Lumabas kaming ospital, walang lingon-likot. Ang tinatawag na pamilya na nabuo sa pagkukunwari ay tuluyan ng isinara, pinalitan ng malamig ngunit patas na batas ng katotohanan. Araw ng linggo, ang gintong sikat ng araw ay bumabalot sa malawak na parke sa Rizal. Ang banayat na hangin ay tinatangay ang lahat ng pagod mula sa mga nakalipas na unos. Nakangiti si Kevin habang nagahagis ng frisbee sa hangin. Umungol si Onyx sa tuwa. Kahit pilay pa ang isang paa, mabilis itong tumakbo sa damuhan, tumalon, at nasalo ang frisbee. Iwinagaywe ni Onyx ang itim nitong buntot at inilagay ang laruan sa paanan ni Kevin, naghihintay ng haplos. Nakatambay ako sa picnic mat, nagsasalin ng malamig na iced tea. Pagmasdan ang kapayapaang ito, hindi ko mapigilang ngumiti ng buong puso. Tumakbo si Kevin papalapit sa akin, pawisan ngunit magaan at malinaw ang paningin. Inagbayan niya ako at inaplos ang itim na balahibo ni Onyx. Sa wakas, tahimik na tayo, bulong ni Kevin. Oh, totoong kapayapaan? Sagot ko. Sabi nila, mas malapot ang dugo kaysa sa tubig. Sabi nila, dahil pamilya, dapat nagtitiis at nagtatakpan sa mga mali. Pero nakakamali sila. Hindi sapat ang dugo para konsintihin ang kasamaan, pagiging makasarili, at kasakiman. Ang totoong pamilya ay hindi dahil sa pareho kayo ng apelido. Ito ay itinatayo mula sa respeto, pag-ibig na walang hinihinging kapalit, at ang katapangan na protektahan ang isa't isa mula sa kasamaan ng mundo. Ang aming maliit na pamilya ay kaming 2 lang at isang ika-ikang rescue dog. Hindi man kami malaki at tradisyonal na pamilya, ngunit narito ang tunay na tiwala, pagmamahal, at tapang na ipaglaban ang tama. Iyon ang tunay na kahulugan ng pamilya.